Good morning. Today is December 23. Yan ang aking my day. Yan ang aking ampalaya. Yan. Ito ang aming pinagkakalibangan dito sa bukid ng Santa Fe Farm. Yan. Ito po, bagong tanim ko. Yung aking pecha, yan. Katatanim ko lang po yan. Actually, yung buto po niya, nabasa po siya nung bumagyo November 12, bagyong Ulysses. Ngayon po, tumubo po siya. Kasi may butas po yung ano niya, yung plastic niya. Nagtubo po. Tapos ang ginawa ko, tinanim ko po siya dito sa dulo. Yan, pinunla ko dyan. Tapos ngayon, pinaghiwa-hiwalay. Ngayon, ganyan na siya. Yan. Hinilipat ko po siya sa isang taniman. Bali, konti lang siguro to nabuhay. Tapos yan, oh. Itong upo na to, bali, nabagyo po yan ng Ulysses. Akala naman hindi na mabubuhay. May kasama po dapat yung mga ampalaya. Yung mga ampalaya po pala, mabubuhay pa rin po pala kahit na bagyo, kahit wala na po siyang dahon. Yun po ang pagkakamali namin, na sana po nakatapat po sana tayo sa mahal. Lalo yung mga supang ho, yung usbong ng ampalaya, ang sobrang mahal po. 120 po ang isang tali po. Yan po yung upo na yan. Kasabay po ng Ulysses, pero ayan po, namumunga pa po. Ang dami pa pong bunga. Yan. Ito isang puno lang po yan, pero namumunga siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 na po. May isang puno pa po siya. Tapos may doon pa po, meron pa po yan dyan, then dyan, saka doon sa dulo po. Yung nakikita nyong mataas dyan, may ilang nabuhay. May mga bunga na rin. Ayun yung isa, medyo malayo. Yan, yun. Malaki na. Saka dito po, malaki na rin. Ngayon, ang amin lang pong na-harvest sa ngayon ay sili. Sili na lumang tanim na nabagyo din ng Ulysses na ngayon buhat ng bumagyo, meron lang kaming pa isa-isang kilo, ganun. Ngayon, last time 9 kilos. Pero yung sakit na lapnos or yung parang naluluto po ba yun, tawag anthracnose, hindi pa po siya natatanggal talaga totally. Pag hugumulang ang sili, yun, nagkakaroon po siya ng lapnos. Yan, magiging ganito po siya. Yan, lapnos. Yan, mga dahon nagkakalaglag. Ito yung lapnos yan, yung may itim, may dots. May mga ano, kaya, pero nabibili pa rin po dahil sa mahal ng sili. Ngayon ho, ang sili nasa 100 ang kilo ng panigang. At ang tari po ay sobrang mahal po. Grabe. Ang tari ko po napakaraming, ngunit nagkamatay po. Ang sayang po. May mga ilan pong natira pero wala pong bunga. Dahil nga po sa pagkakabagyo. At bago po bumagyo ng Ulysses, ang aming halaman ay tinamaan na anthracnose. Halos lahat, pati sili at tare or Taiwan, ang aming pananim ay na tamaan po ng anthracnose. Kaya sobrang halos papamahal ang sili. Pakonti ang nakukuha namin, kaya parang hindi po kami nakatapat sa mahal na masyado kasi bumagyo naman po na, kaya hindi po kami pinalad.
Ito siya. Ito oh, yan. Mamaya oh, pipitas namin at may last day ng biyahe ng gulay. Ayan yun oh, yung anthracnose po. Yan. Kapag gumulang po siya, meron pong ilang bunga na makinis po at iba naman po gaya po niyan. Yan. Kaya problema ho ng maghahalaman. Yan, yan. Bali, ang bago kong pananim sitaw po at saka ampalaya. Bali, ang ampalaya ko yan. Yung malaki na. Yan ang sitaw at sa kabila. Yung iba patay na. Wala nang ibang halos ng mga puno na sili nagkamatay. Yan, ilan-ilan ang bunga. Yan. Buti nakakabawi. Namumunga na ulit. Ang tagal ho nila bagong umayos dumami ang bunga, halos pa isa-isa lang po siya dati. Ayan oh. Ito ang sakit. Yan. Yan ang sakit ng aming sili. Na bago bumagyo, ganyan na po. Kaya po ang sayang po ang napipitas po namin na lapnos kasi inaagad ho namin yung dati na yung lapnos ho matanggal. Kaya pumipitas ho kami, pinipitas din namin ng lapnos. Mas marami pa po ang lapnos kaysa sa good. Yung lapnos po kasi hindi naman po nabibili noon kasi mura nga po ang sili. Kaya ang lapnos, yung sako-sako po namin natatanggal, itinatapon lang po namin or tinambak lang po namin sa isang parte ng lupa na pwede ho silang mabulok doon o pwede hong maging patabaho ulit, lalagyan ulit ng mga damo-damo, ganun. Kaya yan po ang aming gulay. Ayan, ito ang aming upo. Ilang nabuhay na upo. Yan, meron ng malaki. Baho. Baho ang amoy ng upo. Yan. Merong 7 punong na upo ang nabuhay sa mga tinanim ko. Pero okay na lang po at baka po kasi kung lahat po sila nabuhay, baka po itong aking balag bumagsak ko nung pagkakabagyo. Buti na lang po at hindi po gaano nabuhay. Nakita niyo naman po yung isang maganda dun oh. Ganun ang mangyayari kapag nabuhay po lahat ng upo ho natin. Yan. Kapapataba lang po niyan. Yan. Yan yung ampalaya. Gumaganda na siya. Yung iba walang bunga. Kaya parang bala ko na patayin yung ibang upo. Kaso, sige lang. Ayan. Ay, ito po pala yan. May 2 buko. Ayaw po papatay. Kaya namunga po siguro na 2. Kasi yun, natadaganan na ho yung hindi. Inilagay ko po siya dito sa balag. Kaso hindi ayaw. Bumawa ulit. Hindi na ho namin naasikaso at busy. Kaya yan. Hinihingal ako. Yan. Ito. Tingnan natin kung may buko. Ayan, hanapin natin. Wala po yatang buko. Wala pa nga po. Ayan, medyo makulimlim. Halos araw-araw ho umuulan sa ngayon. Kahapon lang ho ang hindi. At ngayon, kaya medyo mainit at biglang kumukulimlim. Ito po ang aking ampalaya. Malapit na po natin silang supangan. Yan. Susupangan yan. Sarap niya sa ginisang munggo or sardinas. Yan.
ito, naiiba na. Ito hong ampalaya, dapat pinapalupot po yan. Pinapaakyat. Para mas maganda po. Yan. Yan. Ito, naligaw na yan. Ganyan ko na lang siya kasi total nakakapit na sa baging. Sorry. Yan. Doon naman po sili sa taas. Sa taas ho, dyan sa may ano na yan, siling panigang ho ulit ang tinanim namin. Ayan. Bali itong ampalaya mag-iisang buwan sa December 28 and then yung sitaw 1 month na rin po sa bukas sa 24. Yan. Pakita ko sa inyo yung sitaw ko. Ito yung tarik nga po pala muna. Yan. Nagbubunga ay namumulaklak, may ilang bunga. Yan. Kaso hindi tayo aabot sa mahal yata. Kasi baka marami na hong nabuhay. Kasi po ang tari ho or siling Taiwan or labuyo, 3 months po siya bago mahinog. Yun po. Pahinugin po siya. Mga 3 months po ang aantayin. So, eto. By January pa po yan. Yan, mahihinog siguro. Kasi green pa ho. Hindi pa siya dark. Green pa lang. Yan. Eto, yan. Eto, malapit-lapit na yan siguro. Kasi, pero ito yan, may lapnos na agad. Tanggalin na nga natin. Yan, ang dami nilang bunga. Ay, bulaklak. Yan. Yung iba, ayan, akala ko mamamatay. Pero nagdadahon pa rin po pala. Kaya hindi ko ginalaw. Yan. Ganito, oh. Yung iba kong panigang, tinanggalan ko siya ng ganito. Tumubo ho. Nag-usbong pa ho siya. Ayan, kagaya nito. Akala mo patay na, pero nag-usbong siya. Kaya hindi, yung iba, hindi ko ho pinaggagalaw. Ayan. Kala mo patay na ho siya. O, yan. Pero, buhay pa rin. Ito, yan. Ganyan siya. Yan. Pwede na yan. To. Pero ito, meron po siya dyan. O. Yan. Iba ginaganyanan ko para hindi na kumapit yung kanilang yan. Nagamit na ho namin ng Carbio at saka Kosay na sinasabi. Pinagpapalit-palit po namin kasi yun po ang hot. Ang sabi ng ibang nag-a-advise na kung ano ang maganda sa anthracnose, pero wala pa rin po. May sakit na ho talaga yung ating lupa. Dati ito, maganda. Ito, laging maganda bunga niyan. Pero, parang lumiit ho ngayon. Yan. Ang sili. Ang ganda lagi dito. Pag ho kami humaharvest dito sa party na to, puro maganda. Mahaba ho ang bunga. Pero sa ngayon, ala na ho, lumiit na. Yan. Mga mamaya-maya at mga 10:30 mamimitas po tayo ng sili at mahirap din ho kasi eto na ho, dito na tayo sa sitawan. Eto 1 kilo ho to na buto ng sitaw, pero umabot siya ng 1 kilo ngot, konti ho kasi yung iba ho namatay ho yung buto, kaya naghuli po ulit dito po. Tapos na pong magpulupot, naka-4 na ho. Ayan, eto dito madali na lang kasi hindi ho siya malago. Dito ho sa side na to malago. Ang tumutubo ho sa buto dyan ay
3 to 4 na buto ang tumubo, kaya ganyan ho siya kalago. Yung iba sabi ho bawasan, pero hindi ko na ho binawasan. Yan, bagong bomba ho yan ngayon. Pagkahapon pataba. Yan, ang hirap hirap magpulupot no. Sabi po kasi dapat ito daw po ibababa para yung iba po kasing subok na sa pagsisitawan, wag daw pong mula sa baba paakyatin dyan dito. Hindi daw po maganda kasi madali daw pong tumanda. Kaya ang gusto kong ang mas maganda daw po ay pinapalupot muna sa pader. Kaya may isa yan, may pader po isa sa baba kung tawagin, dalawa. Ito po kasi kaya po mataas yung pader niya kasi metro green po siya. Ito po ay mahaba po ang nagiging bunga nito, mahaba po siya. Lagpas bewang po yung bunga niyan. Kaya kung hahawakan po natin yan pag na munga, parang baby kasi mapuputol po siya. Yan, eto. Tapos bali hinayaan na po namin siya dito. Dati na po yan sa kamatis, pader ng kamatis. Hinayaan ko na lang at nagtanim lang ako dito na isa pang pader at plus yung taas na kinakapitan ng babang pader at taas, para pag nagtansi dito sa baba at sa taas ang pagbuhol. Yan. Tapos ito nabibili po itong kulay blue na to na mahaba. Ngayon puputulin nyo, tatansyahin nyo kung gaano siya kahaba. Siya naman pong pag-aakyatan ng sitaw. Paakyat. Yan. Sana nag-i-enjoy kayo. Ako nag-i-enjoy sa makita yung gulay kahit may insekto. Siyempre hindi natin maiiwasan na may insekto. Yung kahit mura, nakakalibang po talaga ang may gulayan. Yan. Halos yung oras mo nandito na, parang masaya. Iba pakiramdam ng may halaman, nakatanggal stress. Okay, yan yung aming trabahador. Yan, taga Bicol, taga Negros. Mag-asawa sila at may 2 anak. Yan, may bisita ako. Ewan ko kung nakikita nyo. Pinsan ko, taga dyan lang ang bahay sa taas ng aming gulayan. Yan, sa ngayon, bye-bye po. Muli po, sana subscribe nyo po ako sa aking YouTube. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Merry Christmas.